Sa isang lugar ng liblib na kagubatan, dalawang mangangaso ang nagplaplanong manghuli ng ligaw na hayop ng iligal sa gabi, ngunit mabilis silang naantala ng isang higanteng asteroid na bumagsak sa malapit. At naging sanhi ito upang lumapit ang dalawa upang imbestigahan ang bagay habang dahan-dahan silang lumalapit sa mahiwagang liwanag. Ngunit sila ay mabilis na napigilan ng kanilang takot nang makita nila ang ilang nilalang na gumagapang palabas sa malaking butas. Nakita ng mga halimaw ang mga tao at galit na umatungal sa kanila na naging sanhi upang tumakbo ang dalawa sa kabilang direksyon habang hinabol sila ng mga nilalang. Gayunpaman, ang dalawa ay hindi sapat na mabilis upang makatakas mula sa mga alien habang mabilis na nilapan ng nilalang ang isa sa mga lalaki at nilamon ito sa kaparehong oras. At nagbigay ito ng pagkakataon sa isang lalaki na tumakas papalayo sa kagubatan at inihanda ang baril nito upang pabagsakin ang kalaban. Ngunit nabigo ang lalaki na makita ang mga nilalang at nang sa tingin nito na ligtas na siya, dahan-daang lumapit ang nilalang mula sa kanyang likuran at pinalipad ito na parang basahan. At sa kabutihang palad, bago pa ito tapusin ng nilalang isang sasakyang panghimpapawid ang dumaong malapit sa kagubatan na nagpilit sa nilalang na tumakbo ng mabilis. At mabilis na ibunyag na isang humanoid na nilalang ang dumating sa planeta habang inilabas nito ang kanyang galamay bago galit na umatungal patungo sa kalangitan. Samantala, isang batang lalaki na si Ray ay dumating sa isang malapit na nayon dahil tinanggap nito ang isang trabaho na maging isang forest ranger sa loob ng bundok. Gayunpaman, nang makilala nito ang chief sa loob ng nayon, si Ray ay mabilis na itinilaga na maging apprentice ng isa pang ranger na si Sean na kilala sa pagkakaroon ng hindi magandang ugali. At matapos na mapatay ang kanyang anak, naging sanhi ito sa lalaki na maging malamig habang patuloy nitong hinahanap ang salarin para makapaghiganti. At nakakagulat, ang lalaki ay kalaunan nagawang mahanap ang ilang bagkus ng dugo sa loob ng nyebe at kalaunan ay nagdala sa ranger sa isang lokasyon na puno ng katawan ng mga lobo na malamang pinatay ng mga nilalang. Nagpasya si Sean na magpatuloy at nakita ang isang lalaki na nakaupo sa likod ng isang natumbang puno, ngunit sa kanyang gulat ang lalaki ay tila mukhang napatay ng lobo. At dahil walang pagpipilian, nagpasya ang lalaki na magpatuloy at kalaunan nakita nito ang pangalawang katawan na nakahandusay sa sahig, ngunit sa pagkakataon na ito ang lalaki ay tila humihinga pa. At naging sanhi ito upang magalit si Sean at nagsimulang ihampas ang ulo ng lalaki at inaalam kung nasaan ang pinuno ng grupo. Gayunpaman, ang hindi alam ni Sean na siya ay nasa isang panganib habang ang alien ay pag-alagala sa loob ng kagubatan kasama ang mga tao. At sa kaparehong oras nakarating si Ray sa loob ng kagubatan habang hinahanap nito ang kanyang bagong kasama, ngunit nakita lamang nito ang tila isang anino sa malayo, na mabilis naglaho sa mga puno. At nakapagtataka ang binata ay hindi naantala sa panganib at kalaunan ay nagpasya na pumunta sa lumang bahay ng mga ranger kung saan plano nitong ilagay ang kanyang mga bagahe sa loob ng gusali. Gayunpaman, si Ray ay mabilis na nag-ambala mula sa likuran ng matandang ranger na direktang itinutok ang baril sa kanyang ulo. At sa kabutihang palad, nagawa ni Ray na ipakita ang pagkakakilanlan niya at naiwasan na mapatay, ngunit nakita nito ang isa pang tao na nakahiga sa lupa at nagmadali upang tulungan ito. At sa kanyang gulat, mabilis na binuhusan ito ni Sean ng tubig habang pinipilit nito ang lalaki na ihayag ang lokasyon ng kanilang pinuno kasabay ng pagsakal nito sa kanya. At nagpilit ito kay Ray na itulak ang matanda palayo sa sugatan na lalaki, ngunit mabilis na kinuha ng kriminal ang pagkakataon at itinulak si Ray kay Sean bago ito bumaril sa kanila at pinasabog ang kanyang sarili dahil sa sirang baril. Nakita ni Sean na pumanaw ang lalaki dahil sa pagsabog at nagpasya na sundan pa ang ibang kasama nito ng mag-isa niya habang sinabi nito sa batang lalaki na mabilis umalis sa bundok. At nagbigay ito kay Ray ng walang pagpipilian na magmadaling umalis sa lugar, ngunit bago pa makaalis ang binata sa kagubatan, mabilis nitong napansin ang dalawang naglalakihang butas sa lupa na malinaw na hindi ginawa ng mga tao. At sa kaparehong oras, ang pinuno ng grupo na si Fang ay nagawang patayin ng isang babaeng oso kasama ang kanyang mga tauhan at tinapos din mga ito ang anak ng hayop. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga tao na ang putok ng kanilang baril ay nakuha ang atensyon ng matandang ranger na nagsimulang sumugod patungo sa kanilang direksyon habang tinatapos nito ang ilang kriminal na nagbabantay sa lugar. At nag-alerto ito sa isa sa mga lalaki dahilan upang lumapit ito upang mag-imbestiga, ngunit mabilis itong tinambangan ng matanda mula sa loob ng nyebe. At sa lalong madaling panahon nagawa ni Sean na mahanap ang iba pa sa grupo habang naghahanda ito na patayin ng lalaki na responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. At ang hindi nito alam na siya ay nakita ng isang nagtatago sa mga puno na mabilis pinatumba ang ranger bilang resulta. At nagpahintulot ito sa grupo na mahuli ang lalaki habang dinala nila ito sa kanilang pinuno, ngunit tila nag-aalala lamang si Fang sa kanyang nakakabatang kapatid na si Dun na responsable sa paghuli sa ranger.
Samantala tumanggi si Sean na sumuko sa kanyang paghihiganti habang mabilis itong tumayo at sinubukan na tapusin si Fang ngunit pinatumba lamang ito sa lupa ng grupo at patuloy na binugbog. At sa kabutihang palad bago papatayin ni Fang ang matanda ang grupo ay mabilis na nag-ambala ni Ray na inutusan ng mga kriminal na pakawalan ang Ranger. Gayunpaman tila hindi nasindak ang grupo kay Ray habang dahan-daang lumapit si Don at hinamon ito na paputukin ang baril at mabilis na kinuha ang armas pati na rin si Ray bilang hostage. At nakapagtataka bago patapusin ng grupo ang Ranger sila ay mabilis na naantala ng isa sa mga nilalang ngunit nagpasya si Don na magpakabayani at sinubukan na lapitan ang nilalang ng mag-isa. At kalaunan ay pinahintulutan nito ang lalaki na makipag-ugnayan sa nilalang ngunit ang halimaw ay mabilis na inatake ang lalaki at itinapon nito sa lupa. Nakita ito ng grupo at nagsimulang bumaril sa alien habang sinusubukan ni Fang na iligtas ang kanyang kapatid na malubhang nasugatan gayunpaman mabilis na pagtanto ng grupo na sila ay napapalibutan ng mas maraming nilalang habang naghanda sila makipaglaban para sa kanilang buhay. At sa lalong madaling panahon nagsimulang umatake ang mga halimaw sa kanila sa lahat ng panig habang desperado nilang sinusubukan na lumaban ngunit nagpatuloy ang mga alien sa pag-atake sa kanila. At nagpahintulot ito kay Ray na iligtas ang kanyang partner habang ang grupo ay tuluyang winawasak ng mga halimaw at nilalaso ng dugo ng nilalang na tumama din sa matandang Ranger. At sa kabutihang palad bago pa sila tapusin ng isang nilalang ang halimaw ay mabilis na napigilan ng ilang galamay at marahas na pinutol ito ng isang humanoid na alien. Ang mga tao ay nagulat sa napakalaking nilalang habang ang ibang nilalang ay nagsimulang umatake sa alien sa kaparehong oras. Mas lalong lumala ang mga bagay nang ang pinuno ng mga aso na alien ay dumating sa labanan at nagsimulang umatake sa alien na humanoid at itinapon ang nilalang palipad sa kagubatan gamit ang malakas na puwersa. At naging sanhi ito upang bumagsak sila sa lupa habang ang alien na aso ay tinusok ng nilalang sa dibdib nito. Nakita ito ni Don at mabilis na binaril ang halimaw sa ulo nito ngunit mabilis itong sinaksak ng nilalang habang itinapon ito sa malayo at pinatalsik din ito ang ibang tao. At sa kabutihang palad ang nakakatakot na nilalang ay tila interesado lamang sa pagtugis sa humanoid na alien dahil mabilis nitong hinabol ang nilalang kasama pa ang ibang halimaw. At nagpahintulot ito sa grupo na magmadali sa bumagsak nilang kasama habang ang pinuno ay labis na naghihinagpis sa tabi ng kanyang kapatid at nagpahintulot sa mga Ranger na tumakas sa kaparehong oras. At sa lalong madaling panahon nagawa ng dalawa na tumakas papalayo sa kagubatan at kalaunan ay nakarating sa kanilang hideout habang si Sean ay nagdudusa sa matinding sakit mula sa dugo ng nilalang. At dahil walang ibang pagpipilian nagpasya ang matanda na uminom ng alak upang mamanhid habang dinala ni Ray ang isang mainit na patalim upang gamitin ito sa mga sugat. At idinikit ito ng Ranger sa kanyang braso na nagpasigaw sa kanya sa matinding paghihirap. At sa kaparehong oras nagawa ng grupo na makalabas din sa kagubatan ngunit hindi nila nagawang mailigtas ang kanilang nasugatan na kasama na kinabibilangan ng kapatid ng pinuno. At napagtanto ng grupo na wala silang pagkakataon na matalo ang alien ngunit si Fang ay labis na bulag ng paghihiganti at sinabi sa kanyang tauhan na dalhin sa kanya ang mga dinamita mula sa kanilang hideout. At naging sanhi ito upang mabilis na tumakbo ang lalaki palayo sa mga bundok habang sinubukan itong makarating sa kanilang base ngunit sa lalong madaling panahon ay napansin itong may mali dahil ang mga alien ay nasa likuran ng lalaki. At sa kabutihang palad nagawa ng lalaki na maiwasang makita siya ng halimaw habang sinimulan din itong sundan ang nilalang. At sa lalong madaling panahon ng alien ay dumating sa isang malapit na pabrika kung saan nagbaba ng materyales ang grupo ng kalalakihan sa gusali. Gayunpaman mabilis na pagtanto ng mga tao na may isang bagay na nakatago sa mga anino habang mabilis na inatake ng hayop sa laman na halimaw at nagawang sakupin agad ang buong gusali. Ngunit hindi na pagtanto ng mga halimaw na pinagmamasdan ni Tiger ang buong pangyayari. At sa kaparehong oras muling nabawi ni Sean ang konting lakas nito mula sa pinsala at nalaman na nagawa nitong makaligtas sa nakakalaso na dugo ng alien matapos na sunugin ang kanyang kamay. Ngunit hindi tiyak ang dalawa kung ano ang gagawin nila dahil malinaw na wala silang laban sa mga mababangis na nilalang. Nang biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang malakas na ingay mula sa shed na nagpilit sa Ranger na lapitan ang lugar habang nagawa nilang makapasok sa loob. At nakakagulat lumalabas na ang alien hunter ay nagpasya na sumilong sa loob ng gusali habang dahan-dahan itong nilapitan ng dalawa at napagtanto labis itong nasugatan sa nakaraang laban. Gayunpaman si Sean ay labis na natatakot sa malaking halimaw habang nagmadali ang dalawa na lumabas sa gusali at ikinulong ang nilalang sa loob ng shed. Ngunit sa tingin ni Ray na kailangan nilang tulungan ang alien sa pamamagitan ng pag-cauterize sa mga sugat nito.
Mabilis na bumalik ang dalawa sa loob ng gusali habang dahan-daang lumalapit sa nilalang at ipinakita na hindi sila banta. At nagpahintulot ito kay Sean na gamitin ang mainit na patalim at idiniin ang metal sa malaking nilalang kasabay ng pagsigaw nilang tatlo sa kaparehong oras. At nakapagtataka naging sanhi ito sa mabilis na pagkaalis ng lason at nagpahintulot sa alien na tumayo at mabilis itong lumapit sa dalawa. Gayunpaman lumalabas na sinusubukan lamang ng alien na makipag-usap sa mga Rangers at kalaunan ay inilagay nito ang malaking kamay nito kay Ray at nagsimulang magpadala ng serye ng mga imahe sa utak ng lalaki. At mabilis na naihayag na ang alien ay nagmula sa species ng Galactic Hunters at ipinadala sila sa planeta upang wasakin ang mga halimaw na kilala bilang insectoids at kunin ang isang makapangyarihang bato na kinuha nila. At napagtanto ito ng mga tao na ang alien hunter ay nasa panig nila ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap ilang dinamita ang inihagi sa gusali at nagdulot ng isang malakas na pagsabog bilang resulta. At sa kabutihang palad na gawa ni Sean na makabawi sa pag-atake ngunit mabilis na pagtanto na bumalik ang grupo upang magiganti sa mga Rangers. At dahil walang ibang pagpipilian nagpasya si Sean na harapin ang grupo ngunit wala itong laban sa bilang ng kalaban dahil inaatake siya ng sabay-sabay ng mga ito na halasi kamatay ng Ranger. Gayunpaman nagawa ni Sean na madaig ang laban habang ginamit nito ang ilang bagay malapit sa lugar at galit na pinatumba ang mga kriminal sa kaparehong oras. Nakita ito ni Fang at mabilis na nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon habang walang intensyon si Sean na hayaang makatakas ang lalaki at kalaunan ay nagawa nilang makabalik sa loob ng kagubatan. At sa kabila ng pagnanais nito na hindi makatakas ang kalaban nabigo ang matandang Ranger na sumunod dahil sa kanyang pinsala at kalaunan ay nawala sa paningin niya si Fang. At nagpahintulot ito sa lalaki na tambangan si Sean dahilan upang mahulog silang dalawa pababa sa burol. Ngunit nagawa ni Sean na mabawi ang kanyang balanse habang inatake nito ang kalaban pababa sa lupa at sinusubukang patayin ang lalaking pumatay sa kanyang anak. Gayunpaman nagawa ng kalaban na lumaban at nagsimulang sakalin ang Ranger sa kamatayan nito ngunit nagawa ni Sean na itapon si Fang sa tamang oras. At sa kasamaang palad nagbigay din ito ng pangalawang pagkakataon sa kalaban na tumakas sa lugar habang labis ang galit ni Sean sa pagkabigo nito na maghiganti. At sa kabutihang palad bago pa mawala ng buhay ang Ranger nagawa ni Ray na mabawi ang kanyang malay mula sa pagsabog at nagmadali itong lumabas at nagsimulang sundan ang bakas ng dugo. At dinala nito ang batang lalaki patungo sa kanyang kaibigan at mabilis itong tumakbo patungo sa matandang Ranger ngunit mabilis na pagtanto na si Sean ay malubhang nasugatan sa laban. At dahil walang pagpipilian nagpasya si Ray na dalhin ang lalaki sa kanyang likuran habang sinusubukan itong makabalik patungo sa malapit na lungsod at nakarating sa abandonadong pabrika na puno ng alien na hayok sa laman. At sa kaparehong oras nagawa ni Fang na makita ang kanyang tauhan pagkatapos na makatakas ito sa matandang Ranger ngunit mabilis na laman ni Fang ang lokasyon ng mga alien at nagpasya na harapin ang mga halimaw upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. At sa kabilang banda nabawi ni Sean ang kanyang malay sa loob ng pabrika ngunit sa halip na subukang tumakas sa kanilang sitwasyon nais lamang ng Ranger na maghiganti sa taong pumatay sa kanyang anak. Gayunpaman tumanggi si Ray na payagan ang kanyang partner na ipagpatuloy ang walang kabuluhang pagsisikap nito sa dahilan na ikakamatay niya ito. At sa kabutihang palad nagawa ng binata na kumbinsihin ang matanda na isuko ang plano nitong paghihiganti ngunit ang kanilang pag-uusap ay mabilis na putol ng mga insectoid na lumabas at sinusubukang hanapin ang mga tao. At nakapagtataka nagawa ng dalawang kriminal na makapasok sa loob at mabilis na inatake ang mga halimaw sa pamamagitan ng kanilang dinamita. Na naging sanhi upang habulin sila ng mga nilalang at nagpilit ito sa dalawa na tumakbo sa kabilang direksyon habang naghahagis ng dinamita sa loob. Ngunit nabigo ang dalawa na magdulot ng anumang pinsala sa halimaw gamit ang mga bomba. At sa lalong madaling panahon napilitan ang grupo sa ikalawang palapag habang ang halimaw ay dahan-dahan lumalapit sa kanila mula sa anino at kalaunan ay nagawang umatake sa isang lalaki bago nito kaladkarin ang lalaki upang lamunin. Napagtanto ni Fang na wala ng paraan upang iligtas ang kanyang kasama na pinaghiwa-hiwalay ng halimaw at kalaunan ay nagpasya na barilin ang dinamita ng kanyang kasama habang pinasabog ang nilalang kasama nito. At sa kaparehong oras ang mga Rangers ay sinusubukang tumakas sa pabrika na gawang marating ang lagusan ngunit mabilis na napilitang magtago at naramdaman ang presensya ng halimaw na papalapit. At sa kabutihang palad nagawa ng dalawa na makakita ng isang sasakyan at nagmadaling pumasok sa loob upang paandarin ang sasakyan ngunit mabilis silang napansin ng nilalang at nagsimulang tumakbo sa kanila. At nagpahintulot ito sa halimaw na tumalon sa kanila habang mabilis na pinatakbo ni Ray ang sasakyan sa tamang oras.
Gayunpaman tumanggi ang nilalang na patakasan ng dalawa at nagawa nitong umakyat sa ikalawang palapag bago tumalon sa sasakyan at sinusubukan na lamunin ng dalawa mula sa bintana. At bago pa makapasok ang nilalang sa loob, mabilis na pinahinto ni Ray ang sasakyan na nagpalipad sa nilalang sa lugar, ngunit nagawa ng halimaw na makabalik sa paa nito sa lalong madaling panahon. At dahil walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang mga Rangers na paandarin ang sasakyan habang umatake ang nilalang sa kanila na nagpahintulot sa mga tao banggain ito bago kaladkarin sa pader. Samantala, nang muling magkamalay ang dalawa mula sa pagkabangga na pagtanto ni Sean na lubhang nasugatan si Ray at nagpilit ito sa matandang Ranger na ilabas ito sa sasakyan bago dinala ito sa kanyang likuran at nagtungo sa pinakamalapit na lugar upang humiling ng tulong. Gayunpaman, ang hindi nila alam na ang alien hunter ay muling nabawi ang malay nito. At sa kaparehong oras sinusubukan pa rin ni Fang na tugisin ang huling alien, ngunit mabilis itong tinambangan ng nilalang mula sa kanyang likuran habang galit itong umatungal patungo sa kanya. At nakapagtataka, tila hindi natakot si Fang sa halimaw at plano niyang tapusin ang nilalang kahit pa ibuwis nito ang kanyang sariling buhay. At naging dahilan nito upang umatake patungo sa kanya at itinulak ang lalaki patungo sa mga bariles ng gasolina. Gayunpaman, bago pa tuluyang tapusin ang halimaw si Fang, nagawa nitong magdulot ng isang malakas na pagsabog at pinasabog ang buong pabrika sa harapan mismo ng dalawa. At sa kasamaang palad na pagtanto ni Sean na ang alien sa loob ay nagawang makaligtas sa napakalakas na pagsabog at galit na umatungal habang direktang sumugod patungo sa kanila. At sa kabutihang palad, bago pa mapatay ang dalawa ng galit na halimaw, mabilis itong inatake ng alien hunter at ang dalawang nilalang ay nagsimulang maglaban habang nagdudulot ng matinding pinsala sa isa't isa. Gayunpaman, ang insectoid ay mas malakas habang mabilis nitong nadaig ang laban habang tinusok ang dibdib ng hunter, ngunit nagawa ng humanoid na makabawi agad at ginamit ang mga galamay nito sa kalaban. Nagpahintulot ito sa hunter na patumbahin ang kalaban at umatake ng ilang beses sa katawan ng insectoid dahilan upang mapasigaw ito sa labis na sakit, ngunit mabilis rin itinapon ng insectoid ang alien hunter sa lupa. At sa kabutihang palad, ang kanilang laban ay nag-ambala ni Sean sa pagbaril nito na nagpahintulot sa alien hunter na umatake agad habang sinaksak ang nilalang sa ulo nito. At naging sanhi ito upang lubhang masugitan ng insectoid habang mabilis na tumalon ng alien hunter sa malapit na poste at inatake ang kalaban gamit ang malakas na puwersa. Gayunpaman, ang insectoid ay tumanggi na sumuko at naglunsad ng isang desperadong atake habang madali lang itong napigilan ng alien at tuluyang umawak sa panga ng nilalang at tinanggal ang energy stone sa katawan ng halimaw. At sa kasamaang palad, ang kanilang tagumpay ay may kapalit dahil si Ray ay huminto na sa paghinga, ngunit ang alien hunter ay nagpasya na ilagay ang kanyang malaking kamay sa lalaki at inilipat ang enerhiya nito patungo kay Ray. At nagpahintulot sa Ranger na buksan ang kanyang mata habang ang nilalang ay dahan-daang lumutang patungo sa napakalaking spaceship. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.